Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Bonk ngayon pong April 15 taong 2024. At ang atin pong nakikita dito ay ang daily chart time frame nitong si Bonk. At ayan po, bumangga po siya dito sa ating support line na 40 digits 1444 at mukhang dito po siya nakaranas ng rejection. Kaya dahil dyan ay magkakaroon po tayo ng readjustment sa ating pattern dito kung saan ay yung kanyang triangle pattern dito ay nabasag nitong nakalipas na araw. At ayan, magkakaroon po tayo ng isang panibagong pattern ngayon. At yan po ang ating ipa-plot ngayon sa kanyang daily chart time frame na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ito po yung ating kanyang dating pattern dito na isang triangle pattern at nakaranas po siya ng breakout nitong April 12. Ayan, dahil sa nagkaroon na po ng breakout dito ay ayan, basag na yung ating triangle pattern na ito at wala na po itong silbi ngayon. Ganyan po yung pattern. Kung nabasag na po is either yan na yung kanyang pattern ay yan, mai-invalidate na yan kung nabasag ito. Yan, kailangan po nating magkaroon ng readjustment kapag ganyan. Ngayon ay syempre nandito na po siya sa ilalim, napunta po siya, bumagsak po siya, at yung mga nabasag po ng mga support line natin ay kailangan po natin i-update ito at gawin po nating mga resistance line. Lahat po ng mga kulay green dito ay mga resistance line at lahat po ng mga kulay red naman po ay mga support line. Kaya update po natin yan. Gawin po natin itong mga kulay green kasi nagsisilbi na itong mga resistance line sa ngayon. Kaya ganyan na po yung kalagayan ngayon ng mga support and resistance lines natin dito. Ngayon extend po natin ito. Ayan, paabutin po natin dito. At maging yung mga prices niya ay ilipurong lamang po natin dito saglit. Ayan, kasi lumalapit na po po yung candlestick natin. Ayan, ngayon ay yung bagong pattern po natin dito ay meron po tayong channel pattern dito na nabuo. Ayan, kung saan ay bumabagsak po yung channel pattern natin dito. Pabagsak yung channel natin dito na isang downtrend channel pattern. Yan, yung mga ibang pattern natin sa ibang mga cryptocurrencies natin ay yung nabuong pattern po nila ay flag. Yan, yung bullish flag pattern yung nabuo po sa kanila. Yan, pero dito isa po itong channel pattern. Yan, kasi mahaba na. Yan, pwedeng bullish flag pattern ito pero mahaba na po kasi yung kanyang tawat. Ayan, meron po tayong isang tanggalin po natin yung isa rito. Yan. Yan po kay Bonk. Ang kanyang pattern dito, naglalaro po siya sa descending channel pattern at kitang-kita po natin na ang dami po niyang mga rejection sa channel sa loob ng channel pattern na ito. Ayan, dito na rin. Yan kanyang lower portion, upper portion. Yan, upper portion ulit. Yung kanyang middle line po na ito ay nagsisilbi na rin po itong isang support or resistance line. Kung pag nandito po sa ilalim nito yung market price ay nagsisilbi po itong isang resistance line. Kung pag nandito naman po sa itaas yung market price ay nagsisilbi naman po itong support line.
Ngayon ay yung ating mga indicators dito ay nagpapakita po ng bearish signal. Yan, katulad po ng ating Hall Street indicator dito na kulay red. Yan, nagpapakita po yan na bearish momentum ang kalagayan ni Bonk. Ibig pong sabihin ay patuloy pa rin ito sa kanyang pagbagsak or sinusubukan po ng sellers or meron pong selling pressure. Yan, mas nakakalamang po ang selling pressure. At maliban po dyan ay sang-ayon na rin po ang ating QQE mode indicator dito. Yan na mga kulay red ang kanyang nabubuong QQE bars formation at patuloy po yung paglaki sa mga sukat nito. Kaya ibig sabihin ay tugmang-tugma yung kanilang signal rito, kaya yan, asahan po natin na posibleng makaranas ng patuloy sa asahan po natin na posibleng magpatuloy sa pagbagsak sa mga susunod na araw itong si Bonk. At posible po siyang tumama dito. Yan, sa pinaka bottom price na po yata ito. 50 digits 997 na support line. Pero sa tingin ko ay malamang ay susubukan talagang pigilan ng support line natin dito. Ang 40 digits 1448 ang pagbagsak ni Bonk. Yan, hindi po nila basta-basta palalampasin ang presyo ni Bonk para bumagsak. Kaya po siya nagkaroon ng rejection dito. Kaya may nabuong isang bullish candlestick kahapon na nagpapakita po na isa po itong solid na support line. Yan. Or posible na rin na nagpapakita po ito na dito na nag-uumpisa na manghina yung selling pressure, or parang nagpapakita po na hindi po kakayanin ng selling pressure yung support line natin dito. Pero kung pag nagpatuloy pa rin po na lumalaki yung sukat ng ating QQE bars dito, ayan, ay sa tingin ko ay hindi magtatagal ay mababasag niya ang support line natin dito. Kailangan po na ang mangyari rito para makarecover ang market price nitong si Bonk at ayan, bumalik po sa ibabaw ng mga resistance line natin dito, ay kailangan po na lumiliit yung mga sukat ng ating QQE bars dito. Katulad po dito nangyari dito. Ayan, lumiliit yung kanyang mga sukat. Yan po yung sinyalis na makaka-recover na po tayo dito kay Bonk. Pero sa ngayon, sa kalagayan nito ay wala pa. Kaya posibleng ang mangyayari dito ay magsa-sideways muna siya. Ayan, magsa-sideways muna siya hanggang sa maka-recover po siya. At ayan, yung posible pang isang mangyayari rito ay kung nabasag yung support line natin dito at siya ay posible pong bumagsak dito sa 50 digits 997 at bottom price na po yan. Yan, maganda pong bumili dito kung sakaling bumagsak siya rito. Kaya meron po akong nakaset dito na buy pending order kung sakali lang naman na bumagsak po siya rito, or kung sakaling tusukin niya ito. Pero dito, ayan, nakabili na po ako rito sa 40 digits 1448. Kaya ayan, ang inaabangan na lamang po natin ngayon ay yung kanyang pagbabasag sa mga resistance line natin dito. Ayan, meron po tayong isang resistance line dito sa 40 digits 1892. At saka syempre yung upper portion ng ating channel pattern na ito, at isa pong minor resistance line ulit na 40 digits 2140. Kaya ayan, halos magkakatabi po sila. Kaya kakailanganin po niya itong basagin ng sabay-sabay. Pero sa tingin ko ay pagsapit po ng April 19 or 20 ay dito po niya maaring basagin ito ng sabay-sabay. Kasi magkakaroon po talaga ng matinding buying pressure. Yan ang buong crypto market, dulot po ng Bitcoin halving event. At ito yung parang magtutulak sa kanya, yung magsisilbing driving force niya para mabasag niya ang mga resistance line natin dito. At yan, bago siya aakyat. Kaya, ayan, sa mga nagtitrade na rin po dito kay Bonk, ay ayan, binigyan po tayo ng opportunity na makabili rito. 3 beses po yan, mula pa noong April 12, April 13 at saka April 14 kahapon. Yan, at yan, sana ay nakabili na rin po kayo dito sa presyong ito, 40 digits 1448. Yan, at syempre, ayan, sayang hindi po umabot yung tusok ng April 13 na candlestick natin dito. Maganda po sana kung talaga kung makakabili tayo rito sa 50 digits 997. Malaki-laki po ang bibilhin ko rito kung pag umabot talaga siya rito.
Kaya yan po ang aking technical analysis update sa araw na ito dito kay Bonk. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.